Granville magagawang mapatay si Hinata at dahil sa kanyang pagkamatay ay mag-e-evolve naman si Luminous samantalang si Chloe ay mapupunta sa nakalipas na 2,000 taon. Kaya naman dahil sa matagal natin itong hinintay ay simulan na natin ang chapter 143. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Habang patuloy na nagsasanay sila Baton sa kanilang performance ay mahigpit naman ang laban na ginagawa ni Shion at Ranga laban kay Razul samantalang si Venom ay binabantayan ng mga bata ayon sa utos ni Diablo. Sa pagbabalik ng kapangyarihan at batang anyo ni Granville ay nakatayo siya sa harap ng galit na si Luminous at kanyang sinabi na Lady Luminous or mas mainam kung tatawagin kitang Demon Lord Luminous ay may kailangan tayong tapusing laban dahil na-realize niya na hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya ito nagagawa. Ngayong patay na daw si Maribel ang kanyang pangarap ay gumuho na pero sa lahat ng kanyang gusto, ang makalaban muli si Luminous ang pinakagusto niya talagang gawin pero nang sasagot na sana si Luminous ay biglang sumugod si Hinata at sinabing wag daw silang paglaruan. Nagtatamaan ng kanilang sandata at masasabing madali lamang itong sinangga ni Granville at kanyang sabi kay Hinata na kailangan niya pa itong bigyan ng gabay. Habang patuloy na sumusugod si Hinata ay sinabi muli ni Granville na si Hinata ang pinaka-talented sa lahat ng apprentice na kanyang tinuruan dahil hindi raw ito tumitigil na lumakas at hindi natatakot na magbigay ng effort upang mas lalong gumaling. Hindi raw siya magdadamot na bigyan ng papuri si Hinata sa galing na pinakita nito pero bigla niyang ginamit ang melt slash ni Hinata na labis kinagulat ni Rimuru kung saan nagkaroon ng gasgas sa balikat si Hinata. Hindi makapaniwala si Hinata na nagawa ni Granville na makontrol ang spirit particles na wala man lang delay sa pag-activate at sagot naman ni Granville na mas namangha siya dahil nagawa itong maiwasan ni Hinata pero nakakalungkot lamang daw dahil hindi nagawang ma-awakened ni Hinata bilang hero dahil siguradong makakatulong ito ng malaki sa kanyang ambisyon. Lagi niya raw naiisip kung bakit hindi magawang ma-awakened ni Hinata bilang hero dahil taglay naman ito ang talento. Lagi naman siyang nag-e-effort at labis din namang minamahal ng elemental spirit. Kaya pa sarcastic na sagot ni Hinata na humingi siya ng sorry kung hindi niya na-meet ang inaasahan ni Granville sa kanya pero may mga bagay daw na hindi umaayon sa kagustuhan ng isang tao. Sagot naman ni Granville na bilang payo ay maaaring may kadiliman na bumabalot sa puso ni Hinata at pagtatanong kung may pinatay ba si Hinata na malapit sa kanya sa nakaraan. Maaari daw kaya ito na isang kaibigan, isang kapatid or maaaring pinatay daw ni Hinata ang kanyang magulang. Nang marinig ito ni Hinata ay labis ang kanyang pagkagulat kung saan pinapatahimik niya si Granville kaya naman agad niya itong sinugod muli pero nasangga pa rin ito ni Granville sabay nakapunta ito sa likuran ni Hinata at binigyan ng paghiwa ngunit nasangga pa din ito ng sandata ni Hinata. Napalipad papalayo si Hinata sa ataking kanyang natanggap at sa isip ni Rimuru na nagmumukhang bata si Hinata sa harapan ni Granville at sa sumunod na eksena ay malapit na sa mata ni Hinata ang sandata ni Gran at kanyang sinabi na hindi kailanman tinanggap ni Hinata ang elemento ng liwanag dahil kailangan daw nitong malagpasan ng kadiliman na bumabalot sa kanyang puso. Kailangan daw patawarin ni Hinata ang nakaraang version ng kanyang sarili at maging taas no siya sa buhay na meron siya ngayon at sa paraan daw na ito ay matatanggap niya ang liwanag pero sagot muli ni Hinata na tumahimik daw si Granville. Baliwala muli ang pagsugod na kanyang ginawa at sabi muli ni Granville na kung meron lamang siyang sapat na oras ay mas magagabayan pa sana niya si Hinata pero kung hindi raw siya maiintindihan ngayon ay mas mainam kung ipaparanas niya ito mismo kay Hinata. Paano daw maililigtas ni Hinata ang mundo kung hindi nito mapatawad ang kanyang sarili at yun mismo ang kanyang kahinaan na siyang magdadahilan kung bakit hindi niya magagawang proteksyonan ng mahalaga sa kanya at kalaunan ay mapupunta ito sa kawalan ng pag-asa. Napansin ni Hinata at Rimuru na tumingin si Granville kung nasaan ng mga bata at report ni Raphael Sensei na ang target na pag-atake ni Granville ay nabaling kay Chloe. Sa mabilis na pag-atake ni Granville ay hindi agad nakagawa ng pagkilos si Rimuru kahit na nga ba nag-warning na sa kanya si Raphael ngunit nandito si Hinata upang tanggapin sana ang pag-atake pero hindi sapat ang kanyang katawan kung kaya't ang light beam ay tumagos sa kanya. Napansin na din ni Venom na may pag-ataking papalapit kay Chloe at mungkahi ni Raphael na gumamit si Rimuru ng space manipulation para sa spatial motion pero sa kanyang isip na kahit gawin niya ang bagay na yun ay mahuhuli pa rin siya ng kaunti para sanggayin ng pag-atake. Biglang itinabi ni Venom si Chloe upang siya ang sumalo ng pag-atake at nang ito'y kanyang tanggapin ay labis niya itong ininda pero nasabi ni Rimuru na maganda ang ginawa ni Venom sabay gamit ng kanyang skill kung saan makikita nating agad siyang nakarating sa pwesto kung nasaan si Chloe. Agad niyang ginamit ang kanyang skill na absolute defense bilang panangga at dahil dito ay napawalang bisa niya ang atake ni Granville pero pinatunayan lamang sa atin dito na sobrang lakas talaga ni Granville dahil sa kanyang
kanyang ginawa. Unti-unti namang bumabalik sa normal na anyo si Hinata habang sa isip ni Rimuru na hindi ito problema dahil magagawa siyang gamutin ni Luminous habang si Chloe ay nagmadali na tumungo kay Hinata dahil sa pag-aalala. Subalit tumakbo din ang ibang bata at gustong tignan si Hinata pero si Rimuru ay ginamitan sila ng paralysis breath upang hindi sila makagalaw dahil hindi niya daw ito mapoprotektahan kung sabay-sabay silang magtatakbuhan. Pinuri niya si Venom at ipagpatuloy daw nito ang pagbabantay sa mga bata sabay binigyan niya ito ng potion para makapagpagaling at nang siya ay malapit na kay Hinata ay pinatahimik siya ni Luminous sa pagsasalita. Sobrang bilis daw ng ginagawang pagkain ng spirit particles sa katawan ni Hinata at report ni Raphael na ang mga spirit particles ay sinisira ang spiritual body ni Hinata at naisip ni Rimuru na kung ganun nga ang nangyayari ay wala ng paraan upang buhayin pa ito. Subalit si Luminous daw ay higit na biyasa sa paggamit ng holy magic kung ikukumpara sa kanya kaya naman maaari daw na makagawa ito ng paraan at nang magkamalay si Hinata ay sinabi ni Luminous na kailangan itong manatiling gising. Biglang nagsalita si Hinata nang makita niya si Luminous at kanyang sinabi na masaya siya dahil mabuti ang kalagayan ni Chloe dahil gusto niyang ibigay ngayon ang kanyang sandata bilang guro nito sapagkat alam niya daw na sa darating na hinaharap ay malalagpasan ni Chloe ang lakas na kanyang tinaglay. Tila biglang nagdilim ang mundo ni Rimuru habang nanonood sa eksena at nasabi na biro lamang ba ang lahat dahil si Hinata ang kanilang pinag-uusapan ngayon at nang balak niyang tanungin si Luminous ay napansin niyang hindi siya makapagsalita at hindi rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Nakita niya rin na hindi gumagalaw si Luminous, si Leon at kahit si Granville kaya bigla niyang natanong kung isa ba itong pagtigil ng oras at kanyang nakita na si Chloe ay napahawak sa kanyang ulo kung saan hindi ito makapaniwala at sa pagliwanag ng kanyang katawan ay sinabi ni Chloe na hindi ito pwedeng mangyari dahil masyado pang maaga. Kitang-kita ni Rimuru na si Chloe ay nawala sa kanyang pwesto at pagkatapos noon ay gumalaw na muli ang oras ng mundo kung saan wala na si Chloe sa kanilang harapan. Tanong ni Leon kung nasaan si Chloe kung kaya't agad niyang hinawakan si Rimuru at pagtatanong kung ano ba ang ginawa nito dahil wala siyang idea sa nangyari. Kaya agad tinanong ni Rimuru si Raphael kung ano ba ang kanilang nakita pero sagot ni Raphael na isa itong abnormal na sitwasyon dahil kahit siya mismo ay bigo na malaman kung ano ang nangyari kay Chloe. Humiyaw ng malakas si Luminous at pagtatanong kung bakit hindi gumagana ang resurrection dahil ilang minuto pa lamang daw ang lumipas simula nang mamatay si Hinata at sa kanyang pagluwa ay humingi siya ng tawad kay Hinata dahil kahit nandito raw siya ay ganito pa din ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Granville na sana ay hindi niya nakita si Luminous na ganun ang ikinilos dahil ito daw mismo ang gusto niyang mangyari na maramdaman ng Demon Lord at ang kanyang huling plano daw ay medyo sumasang-ayon sa gusto niyang mangyari pero sagot ni Luminous na magbabayad daw si Granville sa kanyang ginawa dahil wawasakin niya raw ito ng tuluyan. Nagpalabas ng malakas na magic use si Luminous na para bang nag-super saiyan ito at sinabi ni Raphael na ang unique skill ni Luminous na Last ay naging ultimate skill na Asmodeus the Lord of Last. Pero sagot ni Rimuru na wag na itong banggitin pa ni Raphael dahil bawal ito sa mga bata. Sinabi daw ni Granville na may kailangan silang tapusing dalawa at sagot ni Granville na tama si Luminous at inaasahan na rin niya na mag-evolve ito ngayon pero sagot ni Luminous na hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari pero wala na siyang pakialam pa dahil maganda raw si Granville dahil dadali niya ito sa kamatayan. Pinakita naman ng POV ni Hinata kung saan naririnig niyang tinatawag siya ni Luminous pero hindi niya ito maintindihan dahil masyado daw itong malayo at nang makita niya ang isang senaryo ay napatanong siya kung ito ba ang kanyang alaala at naalala na din na dito niya itinulak ang kanyang ama. Isa daw sugalero ang kanyang ama at sinasaktan nito ang kanyang ina at naalala niya pa noong siya ay bata pa lamang ay nakikipaglaro din ito sa kanya dahil noon pala ay isa silang masayang pamilya pero nang lumubog ang company ng kanyang ama ay dito na nagbago ang lahat. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang dinadala ng kanyang ama kung kaya't kanyang naisip na kung kamumuhian niya ito ay maaari siyang magpanggap na hindi nangyari ang lahat ng kanyang naranasan at kung kasusuklaman niya raw ang mga masamang ginawa ng kanyang ama ay ma-justify niya ang pagpatay dito. Kung sakali daw sana na sinuportahan nila ito bilang pamilya ay maaaring iba ang nangyari sa kanila at napabiro pa siya na para daw bang nasa isang comic ang gusto niyang mangyari at dahil daw doon ay nahanap ni Hinata ang kanyang ama sa pagkatao ni Rimuru. Isa daw mabuti si Rimuru dahil pakiramdam niya na ang pagkatao nito ang nagligtas sa kanya na kahit alam niyang papagalitan siya nito sa kanyang ginawa sa huli daw ay
ay papatawarin siya ng ating bida. Ngayon ay pinapatunayan lamang niya na tama ang lahat ng sinabi ni Granville dahil hindi niya talaga mapatawad ang kanyang sarili at dahil sobrang pagod na siya ay nais niya nang magpahinga upang matulog sa kadiliman na kanyang babagsakan pero isang boses ang pumigil sa kanya. Sinabi ng boses na hindi pa raw pwedeng matulog si Hinata at napagtanto ni Hinata na ito ang boses ni Chloe at naalala na siya ay nagawang mapatay ni Granville at sabi muli ni Chloe na sundan daw ni Hinata ang liwanag sa kanyang harapan. Sa kanyang paglabas ay natanong niya kung saan na siya napunta at nasabi ni Chloe na sa wakas ay stable na si Hinata at paliwanag niya na si Hinata ay nasa loob ng kanyang kaluluwa. Kung sakaling natulog daw si Hinata kanina ay kakainin siya ng limited imprisonment at hindi na makakawala pa. Kaya naman si Hinata ay nagpasalamat sa ginawa ni Chloe at napaisip na pagkatapos niyang mamatay ay namahay siya sa kaluluwa ni Chloe. Kaya bilang tanong na ano daw ang nangyari pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ano ang nangyari kay Rimuru, kay Luminous at kay Granville, pero sagot ni Chloe na gusto niyang kumalma si Hinata at tumingin ito sa kanyang paligid at nang ito'y tignan ni Hinata ay nakita niya ang pinakatuktok ng Riola Mountains pero imposible daw na mangyari yun dahil ibig sabihin lamang na sila ay nasa Lubelius Sanctuary. Ngunit sagot ni Chloe na wag daw mag-alala si Hinata sapagkat alam niyang hindi ito maniniwala agad sa kanyang sasabihin kung kahit makinig lamang daw ito sa kanya dahil ito ang lugar kung saan itatayo ang Holy Empire of Lubelius sapagkat napunta sila sa nakalipas na 2,000 taon mula sa present day na kanilang alam. Ano kaya ang malalaman ni Hinata at Chloe sa nakaraan? Magagawa pa kayang mabuhay ni Hinata? Kaya naman dito na nagtatapos ang chapter na to at tiyak na tuluyan nang ipapakita ang laban ni Granville at Luminous sa next chapter. Kaya kita-kits na lamang ulit sa susunod na buwan. Goodbye!